Okay. Once again, we're going to open our Bibles in First Timothy chapter 1. We're going to read from verse 12 up to verse 16. Amen. And we're going to read this responsibly. I read verse 12 kamo sa verse 13. Pulihan at basa until we reach verse 16. Amen. Ito pagadunganon. Okay, say amen. Kunain na. Once again, First Timothy chapter 1 from verses 12 to 16. Say amen. Kunain na. Amen. No? Kindly share your Bible so that everyone can partake. No? Verse 12, I read, And I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that he counted me faithful, putting me into the ministry. Verse 13. Who was before a blasphemer and a persecutor and injurious, but I obtained mercy, because I did it ignorantly in unbelief. Verse 14. And the grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love which is in Christ Jesus. Verse 15. This is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to habituate, whom I am chained. Verse 16 altogether. Howbeit for this cause I obtained mercy, that in me first Jesus Christ might show forth all long suffering, for a pattern to them which should hereafter believe on him to life everlasting. Panalanginan sa Ginoo iyang pulong atong gibasa karon, ato ang iduko ta maulog magamputa. Buhi balaan nga Dios makagagahom sa tanan. Tag-iya sa langit ug sa yuta Dios nga balaan. Salamat kay Amahan sa paghatag kanamo og dakong pribilehiyo nga makasimba kanimo karong kahaponon. Salamat sa matag usa Lord sa pagdala kanila safely diri sa church. Salamat Lord bisan pa sa entero semana nga ikaw nagapanalipod kanamo, nagahatag kanamo insakto nga desisyon, nagahatag kanamo giya sa makanunay. Salamat kayo. Salamat Lord bisan pa sa imong kaluwasan Lord nga imong gihatag dito sa cross alang sa amuang alang sa kaluwasan sa matag usa. Salamat kayo. Heavenly Father, mga kami kapasayloan sa masala. Kung nakasala man kami kanimo, sa una-una sa pulong sa buhat, pasayloa kami Lord kung nasakit man namo ang balang espiritu. Karang kahapuno namahan pagatun-an namo ang mong pulong. And pangayoon namo Lord ang gahom sa Holy Spirit Lord nga magahatag ka namo masayon nga pagsabot sa imong pulong. Much more Lord magahatag ka namo og strong conviction. We are praying Heavenly Father nga matag usa nga maminaw karong kahaponon, panalangini sila mahan, and use me as a channel of blessing this afternoon. We are praying Heavenly Father nga makita unta namo ang kinabuhi ni Apostle Paul, ang kausaban siyang kinabuhi, much more Lord kung giunsa niya nga nahimo siyang panalangin alang sa mga early Christians kaniadto. We are praying Heavenly Father to increase our faith. We are praying Heavenly Father nga motubo mi sa mong Kristohanon nga bahin. We are praying Heavenly Father kung naa may first time visitor this afternoon nga masabtan niya ang simple plan of salvation. We are praying Heavenly Father to bless our choir, ang minsay silang awit. I-bless Lord ang tithes and offerings nga tagbo ang Panginoon sa church, and help us Lord to fund missions. We are praying Heavenly Father to bless also the Sunday school classes sa mga bata. We are praying, Heavenly Father, nga ikaw pa magapamuhat pag mga kahibulungan nga mga butang sa kinabuhi ng mga bataa. Much more, Lord, we are praying nga mahimo silang panalangin sa ilang mga ginikanan. And we are praying, Heavenly Father, help us, Lord, to build a strong community nga naay kahadlok diha kanimo. We are praying also, Heavenly Father, to bless our preaching service nga pagadalon sa pastor. Among ginapangamuyo, Lord, hatagi siya og kaalam o isusulti siyang baba. We are praying, Heavenly Father, bisan pa sa mga Kristohanon nga nagsingabot karong kahaponon. Palagsikay lang mga lakang, Lord, nga makaabot sila safely diri sa church. And we are praying, Heavenly Father, kung unsa man among ginahimo karong kahaponon, nga ikaw, Lord, mag-glorify ka. I-bless, Lord, bisan ba ang fellowship sa mga Kristohanon karong kahaponon. In Christ we pray in the forgiveness of our sins. Amen. Kaya let's all be seated. Once again, mayong hapon sa Matagusa. Salamat sa mayong pag-abot sa ako ang gwapong nga igsuon. Amen. Salamat sa nag-pray no sa maayong operation ni Annalyn.
And to us, Sharon's Dumaguete, nagpahuway. Salamat sa kaayos sa Ginoo silang kinabuhi. Amen? Now, we're going to continue with our lesson that is titled, Good News for Those with a Bad Past. Amen? This is a wonderful story and I hope and pray ato aning ma-enjoy ang pulong sa Ginoo tungod kay gihatagan tag glimpse kung unsa ang kinabuhi ni Apostle Paul. Amen? Now, ang matag usa ka nato, wala gyud bisag usa ka perpekto sa tua. Amen? Kita matag usa nato naagi tay mga kagahapon nga kung imuhuna-hunaon bikil gyud atubangan sa Ginoo. Amen? Now, kung imuhan ng kung ang usa ka Kristohanon mudwell gani siyang past, abi nimo na ay tendency nga dili niya ma-reach ang iyang goal isip usa ka Kristohanon. Amen? Mao na nga to ang mensahe karon, it is based on the life of Paul, how he was used by God, and kung giunsa pag-continue pagpanalangin sa Ginoo sa iyang kinabuhi nga nahimo siyang gamit alang sa ministry. Christians, I tell you, mausab na ang tumong ug tinguha sa Ginoo alang sa tuang kinabuhi nga mahimo tang magamit alang sa iyang buluhaton. Wala ta giluwas sa Ginoo just for nothing. Giluwas ta sa Ginoo kay naa siya'y katuyuan sa tuang kinabuhi. Amen? I hope and pray masabtan nato na nga simple nga mensahe karon. Good news for those with a bad past. Now, giingon diri in verse 12. If you're going to read in verse 12, no? Ato adang ablihan nato mga Bibles. 1 Timothy chapter 1 verse 12 giingon diri. And I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that he counted me, what? He counted me faithful. Amen? Mauna ang giingon ni Apostle Paul. Gipasalamatan kay niya ang Ginoo nga despite sa iyahang maot nga kagahapon, but then gigamit gihapon siya sa Ginoo and giingnan diha, he counted me faithful, no? He counted me faithful. Ingon ana ang blessing sa Ginoo nga gihatag niya kang Apostle Paul. Christians, I tell you, baliko na to, ang Ginoo gusto niya nga magamit ta sa atoang magamit ta sa ministry. And kung kanang imuhang kagahapon ginahiktan pa ka or ginapriso pa ka, I tell you gusto sa Ginoo nga makalingkawas kaniana and mahimo kang productive alang sa ministry. Amen? Now, last Sunday, we have discussed several things and siguro usara to kapunto atong gisgutan, no? Ang giingon diri, shun and strip your life of sinful ways. Unsa man nato ang gisgutan diri? Gisguta kung unsaon nato pag-develop sa atoang faithfulness. Amen? No? Baliko na to. The Word of God is complete and gihatagan ta niya pagtulunan kung unsaon nato nga mas ma-improve ang atong faithfulness diha sa buluhaton, diha sa ministry sa Ginoo. Much more nga mas mahimo tang faithful ngadto sa Ginoo. Amen? Now, last Sunday we have discussed letter D, gingon diri, shun and strip your life of sinful ways. Amen? Gingnan ta, para ma-develop ang atuang pagka-faithful diya sa Ginoo, kinahanglan atuan ng hinay-hinayon og putol ang mga sala nga atuang ginabuhat. Amen? Baliko na to. Sin mao gini usa ka butang nga gikasuk-an kayo sa Ginoo. Ang sala nindot sa unaha sa primero, but on the latter end, it will pull you down. Nindot siya sa primero, but then at the end of it, it's going to destroy your life. Amen? That is the effect of sin. And I tell you, because of sin, ang atuang Ginoo ning anhigid sa kalibutan alang sa pagpakamatay sa cross. Why? Para buntugo niya ang sala. Amen? Now, baliko na to, ang Ginoo gusto niya, if you want to be faithful with God, kinahanglan putlo nimo na mga sala nga nagpabugat sa imuhang kinabuhi. Amen? Now, we have discussed
numerous lives last Sunday kung giunsa nga ang ilang kinabuhi naguba tungod sa sala. Amen? And I hope and pray ang matag-usa ka nato dili unta maka-learn unta ta sa ilahang mga kinabuhi og likayan gid nato ni nga sala. Amen? I hope and pray na blessed ta sa mensahe last Sunday. Now moving forward, no? We're going to letter E. Gingon diri. If you want to be faithful to God, kung gusto nimo i-improve ang imong faithfulness sa Ginoo, gignan ta. Set your sights on the promises of God and shadow God's leading in your life. Amen? Now, kinahanglan makatunta nga ang matagsaad sa Ginoo atuag yung kuptan and diha ta motuo sa saad sa Ginoo. Amen? Abi ninyo, ang saad sa Ginoo daghan kay diri sa pulong sa Ginoo. Amen? If you're reading your Bible, diha nimo masabtan nga anindot kayo ang mga saad sa Ginoo. And I tell you, bisag period nga naa diri tumano na sa Ginoo. Amen? Now, gingnan pa ta diri no. The society that Noah lived, it was characterized by brutality, rampant immorality, perversion, adultery, homosexuality, drunkenness, violence, murder, lust, demonism, idolatry, and theft, to name a few. Gingon ani pag-illustrate kaniadto ang mga kinabuhi nilang Noah sa ilang society. Amen? Kung imong sabton, ang panahon ni Noah murag wala siya'y kalainan sa ato ang panahon karon. Amen? Muingon ka diri immorality, perversion, adultery, homosexuality, drunkenness, pagubog-hubog, violence. Katong ning aging adlaw nagkatawa ko kay naay usa ka driver diha sa dapit sa DPWH o DBP ba na? Kilid tunga anak nila na idalan. Kung nakita ninyo sa Facebook in taon, imbis nga mo hunong siya kay para siya sa enforcer. Abi ninyo no, pirti gid in taon pang break sa enforcer. Pirti magipadagan sa motor gyud, wa gyud ning hunong, bit-bit pagid iyang anak. No? Makita nimo karon ang mga tao karon di na mahadlok og balaod. Amen. And I tell you, no, violence, murder, lust, demonism, idolatry, and theft, ang pagpangawat. Just to name a few. Ingon ana ang panahon ni Noah. Karon sa tong panahon, medyo social na ta, pero billions na ang ginakawat. No? Kumutan na ako sa news, sa mga Senate inquiry, I tell you, medyo dili kaayo, nindot paminawon, and maluyata. No? Now, ingunaan na ang ato ang panahon karon, kung imo masabtan, walay kalainan sa kinabuhi sa mga tao sa panahon ni Noah. Amen? Ang mga tao dili na mahadlok nga makasala. Ingon ana ang society nila. Despite the wicked society that Noah lived, Noah faithfully believed God's warning and promises of deliverance. Amen? Ang saad sa Ginoo that is going to save Noah and promise deliverance, abi ninyo, mausab na ang saad sa Ginoo sa matag usa karong kahaponon. Amen? Ang Ginoo nagsaad sa atua that I'm going to prepare a place for you. Mao na ang saad sa Ginoo kung aha siya diadto ta. And I tell you, that place is called heaven. Amen? Someday makita na to mga mahal sa kinabuhi nga nauna na. Christians, I tell you, ingon ana kaanindot ang gitaganas sa Ginoo alang sa iyang mga magtotoo. Now, gingon pa diri, because he was faithful, he was used by God to save the human race. Amen? Baliko na to, the very best promise, good, nga gihatag sa Ginoo sa matag usa,
is that He is going to save us. Amen? He is going to save us. Maugid na pinakanindot nga saad sa Ginoo sa tuwa. One time sa atong kinabuhi, mubalik si Jesus Christ alang sa pagluwas sa iyahang mga anak. Amen? Now, mausab na ang ginahope ni Noah sa iyang kasing-kasing. Hebrews chapter 11 verse 7, at itong basahon na sa screen. Ready? Read. Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark for the saving of his house, by the which he condemned the world and became heir of the righteousness which is by faith. Amen. Now, if we're going to study the passage that we have read, si Noah daw, gihatagan na siya og panghimungno sa Ginoo kung unsay mahitabo sa umaabot. Amen? And I tell you, sa diha nga gi-istoryahan sa Ginoo, He took it by heart, and what? Unsay ang gihimo? He prepared. Amen? He prepared. Giingon diha, kabalo na ta kung unsay giprepara ni Noah. He prepared an ark. Kay naay distraction nga mahitabo sa kalibutan. He prepared an ark. Abi ninyo no, that ark, mauna ang nakasalbar sa iyaha o sa ilang pamilya. And that is the beginning of the saving grace of God, that He saved the family of Noah. Amen? The point is, He prepared the ark. Kabalo si Noah sa mga maabot sa kalibutan nga naay pending destruction. And he prepared. Amen? Now, alang sa ato ang kasayuran, kung ato aning i-relate sa ato ang Kristohanon nga kinabuhi, ang Ginoo po tag-usab, nagpasabot sa ato that there will come a time nga dili lang taniya kwaon, but there will also come a time that there will be destruction among those people. Amen? Maguba ang kinabuhi aning mga tawhana nga wala makabato ni Jesus Christ. Amen? One time or another, moabot yun na sa kinabuhi. Nga kwaon niya mga magtotoo, ang mga dili magtotoo, wala sila'y padulungan kundili tuad ito sa linaw nga kalayo. Amen? And baliko na to, that is a warning, same as the warning He gave to Noah. Amen? But then, gingon diha, kay nakabalo naman si Noah kung unsay mahitabo, he prepared. How about us? Kabalo naman ta kung unsay mahitabo? Kabalo na ta that there will come a judgment for those people nga wala magtuo sa Ginoo as their Lord and personal Savior. The question is, what are your preparations? Amen? Kay wala namang gilain nga pamaagi. The proper preparation is that a person should receive Christ as his Lord and personal Savior. Amen? Wa nagilaing pamaagi. Now the question is, are we prepared? Nagprepare ba ta? How about our loved ones? The question is, are they saved? Amen? Na ba'y nakasangyaw kanila sa pulong sa Ginoo? Have they received Christ as their Lord and personal Savior? Amen? At the beginning of our service, we sang Such Love. Amen? We discuss about love. And if you truly love a person, you should share the Word of God to them. Amen? Kung tinud-anay nga nahigugma ka anang mga tao nga naa sa imong palibot, balikon ako ang pangutana.
Kumusta na ang imuhang preparasyon? Amen? I hope and pray ang matag usa ka nato we have prepared. No? And gingon pa diri, Noah condemned the world. Baliko nato, going back to our previous lesson, gilikayan gyud ni Noah nga makasala siya sa Ginoo. He condemned the world and became heir of the righteousness which is by faith. Amen? Nahimo siyang manununod sa pagka-righteous diha sa pagtuo. Amen? Gingon pa diri, Beloved, God's word is a vital help for us to be faithful. Amen? Pulong sa Ginoo, baliko na to, na diri ang mga saad sa Ginoo. Susama kay Noah, naka-receive siya og panghimangno, but then, baliko na to, nagtuo siya diri sa pulong sa Ginoo nga moabot ang panahon, usa siya sa luwason sa Ginoo. Amen? Mausab na ang atoang ginatuhuan. The promise of God is the Bible, in the Bible, energize, enthuse, and encourage and excite us in doing the will of God. Amen? Mangutan ako sa matagusa, na-excite ba ka kung unsay mahimo sa Ginoo sa imong kinabuhi? Amen? When you are faithful to God, na-excite ba ka unsa kahay gitagana sa Ginoo para sa kuha? And Christians, I tell you, God is very, very gracious alang sa iyahang mga magtotoo. Amen? I hope and pray na agi excitement nga moabot sa imong kinabuhi. The scriptures are like the flame of a candle that is consistent and points upward, provides warmth, and also gives direction and bearing as it lights our path, showing us where we are and where we are heading. Amen? Balik ko na, that is the Word of God. Amen? I hope and pray makatunan unta nato paghigugma ang pulong sa Ginoo. Amen? If you have it with you, your Bible, treat it, no? Himuan ang susama nga pinaka-treasured kaayo nimo nga bahandi sa imong kinabuhi. That is the Word of God. Amen? Going anywhere else, importante nga makatunta sa pagdala sa pulong sa Ginoo. Amen? At times, kaning Biblia, siguro po tungod kay we are living in a digital world, no? A digital time. Naa na diri sa cellphone ang atong mga Bible. But still, Christians, I encourage each and every one, bring the Word of God with you. Amen? Dalaan ni kung ahamang ka mo adto. Baliko na to, it is a great blessing to have this book. Amen? I hope and pray imuhan ning ma-appreciate ang Biblia sa imuhang kinabuhi. Now, they give us hope when our circumstances seem hopeless. Amen? Gingon pa diri ang Biblia po daw, nagahatag ka nato og kalipay during our trials, enabling us to keep on keeping on. Mauna ang pulong sa Ginoo. Makahatag na to ni kalig-on sa ato ang kaluyahon, makahatag ni og source of joy. Amen? Baliko na to ang pulong sa Ginoo. That's good news for those with a bad past, no? Baliko na to, the promises of God na adiri sa pulong sa Ginoo. Jeremiah chapter 15 verse 16 na to dong basahon, na sa screen, ready, read. Thy words were found, and I did eat them, and thy word was unto me the joy and rejoicing of mine heart. For I am called by thy name, O Lord God of hosts. Amen? Jeremiah, iyaha gining gitreasure og pag-ayo
ang pulong sa Ginoo. Gingon pa diri no? Thy words were found, and I did eat them. And thy word was made unto me the joy and rejoicing of mine heart. Nasayod ta sa kinabuhi ni Jeremiah, it was full of turmoil. Amen? Masabta na to nga bisan pa sa pagka kuan ni Jeremiah, naagyapoy kaguol siyang ministry. But abi ninyo pinaagi sa pulong sa Ginoo, nakabaton siya og kalipay sa iyahang kasing-kasing. Christians, kung naaman ka sa kaguol karon, baliki ang pulong sa Ginoo. You will find comfort in the words of God. Amen? Baliko na to, this is the greatest comforter nga mahatag sa usa ka Kristohanon. Amen? Baliko na to, we encourage each and everyone to continually read the Word of God. Amen? Kumusta na ba ang ato ang Bible reading? Amen? Basin ba o maabrira na to ang pulong sa Ginoo during the time of service? Amen? And I hope it's not. And I hope, bisan untag tuwa sa inyong balay, you ought to read the Word of God. Early in the morning, during night, you read the Word of God. Baliko na to. It is a food for the soul. Amen? Mauna ang pulong sa Ginoo. Letter F, king na nadire, kung gusto ta nga mahimong mutubo sa to ang Kristohan nga bahin, righteousness or faithfulness, gihinan ta dire. Be sincere and serious about doing your best all the time. Amen? Giingnan ta, bisag unsa nga aspeto sa tong kinabuhi, we ought to give our best. Amen? Mao to ganina nga atong awit sa ikaduha nato nga kanta, our best. Amen? Giingon ta dira, do then the best you can, not for reward, not for the praise of man, but for the Lord. Amen? If you're going to do the best, buhata ang imong the best, dili og alang kay naa kay reward. Amen? Dili og alang para madayig ka sa mga mata sa mga tao nga nagtan-aw sa imuha. But gingon diha, but for the Lord. Amen? Maunay giingon sa atong giawit kanina. Now let us read Luke chapter 16 verse 10 na sa screen atong basahon. Ready, read. He that is faithful in that which is least is faithful also in much. Continue. And he that is unjust in the least is unjust also in much. Amen? Now, when reading about this, last week, pag-abot na ako sa balay sa kong ugangan, nalingaw ko gatanaw sa kong ugangan nga laki ba kay na sila'y karaan dadto nga lamisa, but then ang akong ugangan bay gi-request niya nga pakuveran og bag-o. Pag-abot na ko dito ning ko, bag-o mag-cover. Ana din siya nga ana akong ugangan bay dugay na biya kay na nga lamisa ya. Anugon man pud oy mo nang pakuveran para nindot, no? Now, samtang nakita na ko ang pag-cover, nahinumduman nako sa una ba when I started sa akong pagpangimplayo. Pagsulod nako sa City Health, abi ninyo, kulba kay ko pagsulod nako sa opisina. Binuangan pag ko sa driver sa kong papa. Giingnan ko ni hili dadto nga inigsulod gani nimo sa opisina. Ingnon day nimo nga pwede na ba ko makalive? Dayon aside nga pwede ka makalive, pangutan-a pod kung aha ka nga pwede makaloan. Buluyagon kita yung driver. Anyway, sa diha nga pagsulod nako sa opisina, ni-report nako sa akong direct nga boss, abi ninyo, nangutan na ako nga, ano siya nga, Jade, diha lang sa kamulingkod, muna na imong lamisa.
Abi ninyo, pagtanaw na ko sa lamisa, pretty good kamaot nga lamisa. Mubo pa siya, maot pa gud siya. And makaingon ka nga, murag dili man ni bagay sa kong kagwapo. Pero abi ninyo no, sa kamaot sa lamisa, niingon ko sa akong partner nga, palitan na to cover ang akong lamisa, be. So mo na nga nagpalit mig nindot kay nga cover and naapoy plastic nga cover sa taas. So natingala sila kay naabot ko nga nagbitbit ko atong mga murag girap no nga naglingin-lingin and then ako ang gi-arrange na human na siya tap-tap. And I tell you, ang usa ka perti ka nga maot nga lamisa nindot na kaayo siya tan-awon. No? Nindot na kay tan-awon. And I tell you, daghan nga musulod sa pisina, makarecognize na siya sa kanindot sa lamisa. Siya, nindot na lagi kag lamisa karon. Wala na sila makaila sa lamisa nga perting mauta. Now, ako ang gistorya sa inyo ha, kay maugid na siya kasagaran mahitabo sa bag-ong empleyado. Di adto gyud ka ibutang sa pinakaubos. Amen? But you know what? Kung sa imong pagpangimpleyo, sa ubos pa ka, you are faithful, I tell you, you're going to be trusted with much responsibility. Amen? Ma-remember na ko sa una, nga karon na makaingon ta mag-meeting, moingon ka nga i-prepare dadto ang multimedia projector, i-prepare ninyo dadto ang mga lamisa, lingkuranan, i-prepare ninyo dadto nga plastada na tanan, ang pagkaon ikay in charge ang plastada may kuan. Abi ninyo no, maka-appreciate ka karon. Makahinumdum ka sa imong kagahapon nga ikaw may tigbuhat atong mga butanga. Tig-prepare sa multimedia, tig-prepare sa computer, tig-prepare sa ilang mga presentation, much more tig-prepare sa ilang mga pagkaon para nindot ang ilahang pag-meeting. Abi ninyo no, maka-realize ka kung unsa kaayo ang Ginoo sa imong kinabuhi, nga nakaingon ka, hala, medyo ning elevate naman day ko gamay. And why is that? Tungod kay sa diha nga gi-assignan ka og mga simple kay mga butang, mga basic kay mga butang. If you are faithful with that very basic thing and the smallest things, abi ninyo, you're going to be elevated much higher. Amen? Kita, nasayod kita kung maka-appreciate kita na labi na kitang nangempleyo. Amen? Ingon, ana, kanindot ang panalangin nga gitaganas sa Ginoo alang sa iyang mga anak. Kristiyanon, giawhag ta, be faithful in the smallest things. Amen? I-bless ragyod ka sa Ginoo mightily. Amen? Nindot kayo, no? Sa una, kami nilang pag-adto na mong dituray, nagproblema mi kay naagi ginikanan nga dili gyud magpabakuna sa iyang mga anak. So moto nga giadto namo ang panimalay, kiingnan namo nga ma'am, giayo na mog tarong, giesplikaran na mog tarong. Ma'am, pabakuna na in taon, ma'am, maluoy ka. So naabot ang papa, perti na mong hadluka kay nagdala og taas kayo nga pinuti. And pagpangutahan na mo sa nga, sir, 4 piece man na sila. Kipangita na ko ang kuan sa 4 piece. Na-timingan dyan na ito panahon na naa si Brother Dudong dato. No? And niingon siya nga, dato lang ka sa mong head, sir. Kukinsa din yung head diri. Na si Sir Ruel Gawat. Ala ko nga, oh, si Sir Ruel ang inyong head. Nga naman, sir, kaila mo? Ano ko nga, adili tanto. Mao na no nga, pag-abot na mo dadto, pagkakita in tao ni Dudong, pagpauli na mo, nahadlok yun mi.
Kay giatngan mi sa iyang papa dadto nagdala gihapon sa iyang pinuti. Pero gipahunong dai mi kay pa-injeksyonan na iyang anak. Sir, hunong sa mo sir. Kutarong diha sir ha, basig imo haming tigbason. Sa dili amo na pa-injeksyonan na mong anak. Taga DSWD raman dagi kahadlukan. No? But then, I tell you, in the smallest things, we ought to be faithful. Amen? Daghan kayo gitagana ang Ginoo sa tua. Amen? That is just in matters sa atong trabaho. Bisag unsa nang gihatag sa Ginoo, you ought to be faithful. Kung nagtanom ka, sa gamay pa na, kinahanglan imuha ng alimahan. And sa pag-alima ni mo na, that is being faithful. Amen? Imong patubigan, ginagmay, nagtanom ka, nagbuhi kag bisag unsa, kinahanglan alimahan gina nimo. That is being faithful. Bisag unsa nga gagmay nga mga butang, kinahanglan ang faithfulness. Your love to your partner, you have to be faithful. Sa pagpadako nimo sa imong mga anak, you have to be faithful. Amen? Baliko na to. Ingon ana ka-importante when you're growing faithfulness, even in the simplest and pinaka-basic, you ought to be faithful. Amen? Gingon pa diri, faithful people do their best all the time. Amen? No matter how big or small the task may be, when we are faithful with smaller responsibilities, God will entrust us with greater responsibilities. Amen? Ingon ana ang gitaganas sa Ginoo. Amen? Salamat ta diri sa church. Ang matag usa kanato nga trusted with the small things nahimo nga faithful. Bay, pag faithful sa imong pagpanglimpyo dire, puhon-puhon usa na gid ka building ang ihatag sa Ginoo sa imuha nga limpyuhanan. No? Baliko na to, that is when we are faithful with God. Amen? Nakita na sa Ginoo ang atuang acts of faithfulness. Amen? Now, one reason why God may not get a promotion at work or not given leadership responsibilities is that they are not faithful or dependable. Amen? Now, last week's Senate hearing, medyo makaguol yun in tao, no? Most of the personalities in question, abi ninyo, nanghilak in tawon sila at tubangan sa telebisyon. And they cried. Nakaingon sila, I'm sorry for not being faithful sa ilahang buluhaton. I'm sorry for not being trustworthy sa gitagana nga trust unta sa akua. Christians, makita nimo they live in luxury, but at the end of it, makita nimo ang shame sa ilahang kinabuhi. Amen? Because the number one issue is about faithfulness. Amen? Gingon pa diri, no? The question is, are you responsible? Amen? Do you show up on time? Are you prepared when you show up? Do you do your best when you perform your tasks? So maunay mga pangutana. Bisan pag walay bossing gatan-aw diha, baliko na to, naay Ginoo nga mas nagtan-aw sa imuha nga wa nimo nabantayan gatan-aw sa imuha. Amen? Baliko na to, even the smallest things, when you are faithful, you will be greatly blessed by God. Amen? I hope and pray masabtan na nimo. Even in matters sa atong giving, I'm telling you this, dili tungod kay pahatagon gid ang Kristohanon. I'm telling you this because I wanted you to be blessed. Amen? Ang widow of Zarephath, nasayod ta, after nga ihatag nila kay Elisha ang pagkaon, that
ang widow o ang iyang anak would definitely die. But we all know the story. Sa diha nga ang prophet sa Ginoo niingon sa iya, unahas ako, i-bake sana, lutuis ako. Abi ninyo no, after nga iya hatong gituman kung unsay mando sa Ginoo, ang iyahang gamay kaayo nga oil, ang iyahang gamay kay the cruse of oil, and iyang pinakagamay nga flour, eventually fed them for the entire and the rest of their lives. Amen? Natingala in taon ang widow, nga ang ilang oil nga gamay na lang kayo mas nagkadaghan matag adlaw. Mas nakadaghan, mas nagkadaghan, mas nagkadaghan. Ang ilang flour nga gamay na lang kayo para nilang unta sa iha o sa iyang anak. But sa diha nga iyan ang gihatag sa tiilan sa Ginoo, ang iyang gamay nagkadako, matag adlaw. And Christians, I tell you, ang kaayo sa Ginoo sa ilang kinabuhi, it never stop. Why? Bisan sa ilang gamay, nakita sa Ginoo ang ilang faithfulness. Amen? I hope and pray, Christians, I challenge you to test God's goodness diha sa imong kinabuhi. I challenge you to give for the church. Balik ko na to, no? Tanan nga ato ang gihatag diri sa simbahan is used para sa bulhaton sa Ginoo. Amen? Salamat ta sa ato ang kagamayon, makasupport na ta hinay-hinay og missions. Amen? And gikinahanglan gihapon nato na nga ato ang ipadayon. Balik ko na to, dili ta mo uswag sa church kung dili ta mo support og missions. Amen? That is giving. Balik ko na to sa ato ang gamay nga mabuhat sa Ginoo. Kung ato aning ibutang sa tiilan sa Ginoo, kung unsay naa nato, ang Ginoo na'y bahala magpadako niana. Amen? That's why we encourage each and every one, be a blessing alang sa bulaton sa Ginoo. Amen? Now the next is, squelch any distraction that will hinder you from serving the Lord. Amen? Gingon pa diri sa squelch, kung nakabalo mo og radyo, kinahanglan imuha ng pahinayan, or imuhang i-write ang tune, no? Gingon diri, squelch any distractions that will hinder you from serving the Lord. Abi ninyo, daghan kay sa matag panahon, daghan kayog mga distraction sa tong kinabuhi, nga gusto mo palayo nato alang sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen? Matingala siguro mo, nga nung gamay rata diri sa church karon. Why? It's because of distractions. Amen? I hope and pray dili na distractions no nga nabaling imuhang atensyon sa uban lugar. Kay na may uban sa tuaron, dili makasimba tungod kay naa sa line of work. No? And we salute those Christians no nga nasayod ta nga kung free lang unta sila, naanta sila diri sa church karon. Like sa tong mga kauban nga mga bumbero. No? Makita na to diri straight ang ilang Sundays makasimba diri. But moabot na po ng Sundays nga di na po nato sila makita. Why? Kay tua ga-duty, no? So may bawaan na to, mao gyud na ang ilang kinabuhi. But then giingnan na to, daghan kay tag mga distractions nga usahay mo hinungdan nganong dili ta makasimba sa Ginoo. Amen? Kinahanglan daw atua sang i-mute, atua sang pagngon, atua sang i-change ang frequency, atua sang i-set ang tune diadto sa tuno sa atuang Ginoo. Amen? Nehemiah chapter 6 verse 3 nasa screen itong basahon. No? Nehemiah sa chapter 6 verse 3 atong basahon. Ready, read. And I sent messengers unto them, crying, I am doing a great work, so that I cannot come down. Why should the work cease whilst I leave it and come down to you?
Giingon diri no, Nehemiah had the task of rebuilding the walls of Jerusalem. Abi ninyo no, dili biya lalim ang kinabuhi ni Nehemiah sa diha nga gipatindog niyag balik ang walls of protection alang sa Jerusalem. Amen? Dili lalim tungod kay daghan sa mga tawo nga nagtinguha nga maguba ra gihapon ang mao nga templo. Maunay naa sa ilang kasing-kasing. And I tell you Christians, until this very moment, daghan gihapon sa mga tawo ang nagtinguha nga magupok gihapon ang Israel. Amen? Gahapon in the United Nations, when Prime Minister Benjamin Netanyahu nag-deliver sa iyang message, daghan kay sa mga tao na nindog ang gibastos niya, mura giboycott nila ang iyang message that they went out sa UN. Now, most of those people who walk out, mao gihapon to are the very same people nga nagtinguha nga maguba ang nation sa Israel. Those are the same people who supported terrorism. And I tell you, makasubo palandungo, no? That until this very, very time, ang spirito sa pagka-anti-Semitism nagpadayon gihapon. No? Subo palandungon. But then, in the ancient time, mausab gihapon na ang ginaatubang ni Nehemiah. Amen? Gusto ni Nehemiah i-rebuild ang walls sa Jerusalem for the protection, mas safeguard ang mga tao sa Ginoo, but daghan gihapog opposition along the way. Now, as he began to accomplish what the Lord led him to do, men attempted to distract him from his goal. And abi ninyo no, giingon diha, Nehemiah refused to be distracted and kept his focus on God's will. Amen? Ingon ana ang tinguha ni Nehemiah. He was a man of objective. He was a man of focus. And it is a very wonderful trait nga unta ingon ana sab unta kitang mga Kristohanon. The question is, unsa ka ang imong plano alang sa Ginoo? Amen? Have you talked to God kung unsay gusto niya ipabuhat sa imuha? Amen? Baliko na to, it is a great blessing nga ang usa ka Kristohanon makit-an diha sa ministry sa Ginoo. Amen? Some of us are very blessed with good job. Maayong nga trabaho, maayong nga karir. But I hope and pray dili unta ni mo'y hinungdan nga mawala ang imong focus diha sa Ginoo. Amen? Some of us are blessed with good family. Some of us are blessed kung unsa pa nang gipanalangin sa Ginoo diha sa imo. It might be financially, you're blessed by God. But Christians, unta ang imong panginabuhi, dili na makapawala sa imong focus sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen? By the way, God is going to bless you bisan pa kung manirado ka inig Domingo. Amen? Matingala gyud ka sa blessing sa Ginoo. Ang insik adili taon si Rado Domingo, sayang negosyo, sayang halin. But if you're going to follow ang balaod sa Ginoo, close every Sunday mo hang tindahan, matingala ka that on Saturday daghan ang mamalit. Kaya nga naman, makabalo man ng taong manirado maguna karong Domingo mo na mamalit karon Sabado. Amen? Baliko na ko. God is going to bless you basta imuha lang i-prioritize ang Ginoo sa imong kinabuhi. Amen? Baliko na to.
Ang matag usa ka nato lain-lain tag panalangin. Amen. Ang uban sa tua, makita nimo, are greatly blessed by material things. Ang uban sa tua are blessed financially. Nayuban sa tua, although dili siguro kay blessed financially, but gi-blessed with a family. Ang matag usa sa tua lain-lain tag panalangin. Amen. Baliko na to, but don't let your blessing become a hindrance alang sa bulhaton sa Ginoo. Amen. Baliko na to, let us set our focus sa pagpangalagad sa Ginoo. Beloved, if you are going to be faithful, you have to deal with your distractions and allow them to get you, and not allow them to get you sidetracked or stop you from serving the Lord Jesus Christ. Kaya nanta diri, keep your eyes on the Lord sa makanunay. Amen? Gingon pa diri, without a clear vision and focus, you will have difficulty going through where God directs your life. Press toward the prize for the high calling of Christ in Jesus Christ. Amen? Maunay gitagana sa Ginoo alang sa atoa. Amen? Now, it's almost time. We're going to end this lesson, no? Diri, balik ko na to. Kinahanglan, we must be focused diha sa bulhaton sa Ginoo. Amen? Kung wala pa'y ministering gihatag ang Ginoo sa imuha, go with the basics. Be faithful in going to the church. Nakita na sa Ginoo. Be faithful in your giving. Bisan pag-unsa na kagamay ay talyo, walay mandaot sa imuha diri o gamay kay kagihatag. But ang nakita sa Ginoo, gipangita niya, is a cheerful giver. Amen? Mao na'y gipangita sa Ginoo sa iya. Balik ko na to. Wala mag-matter diri kung unsa kadak ay magihatag. As long as it is given heartily, cheerfully given. Mao na'y ginapangita sa Ginoo sa matag usa nga ganahan kay siya mo panalangin. Amen. Let us be faithful in the very basic matters and balik ko na to. God is going to reward us in due time. Amen? Faithful ka sa ginagmay, mahimo makita sa Ginoo, mahimo kang faithful sa dinagko. Amen? Joseph sayang kinabuhi, when he was still in the house of Potiphar, nakita ni Potiphar nga masaligan siya sa tanang butang. But eventually, he was led into the prison tungod kay gibutang-butangan siya sa asawa ni Potiphar. But on that cell, inside the cell, he was always faithful to God. And abi ninyo no, tungod sa iyang acts of honesty and faithfulness, giintras sa Ginoo, giintras sa mga sundalo nga nagbantay sa prisuhan ang tanan matters dadto kang Joseph. Amen? And eventually, tungod kay nakita sa Ginoo that he can be trusted with small matters, that eventually, God elevated Joseph as the governor of Egypt. Amen? Ay mo kumpiyansa basig na usa sa tuwa diri mahimong gobernador. Amen? But first of all, you have to be faithful. Amen? Most especially, be faithful to God. Amen? At times, faithful rata sa tao, but we are not faithful with God. Amen? Balik ko na to. Faithfulness in all aspect matters. First of all, be faithful to God. Amen? I hope and pray na blessed us to mensahe karong kahaponon. Let us all rise. Let us bow our heads. Let us pray.
Most gracious Heavenly Father, we thank Thee, Lord, for this wonderful afternoon. Salamat, Lord, for bringing your children, ang mga magtotoo diri sa Balaylampuanan. Salamat silang presensya karong kahaponon amahan. And salamat kay Ginoo, Lord, sa makanunay, giyatagan minimugmayong fellowship. We are praying, Heavenly Father, samtang kami mag-end ni Sunday School, nga ang pagtulunan ni amahan, matisok sa manguna-huna o kasing-kasing, mas makabaton ka ni og challenge, Lord, on how to be faithful to you. And kung unsaon na mo, Lord, na ma-maintain na mo mong focus sa pagpangalaga diha kanimo. We are praying, Heavenly Father, to bless each and every one. And samtang, Lord, kami, Lord, magpadayon sa mong panimbahon, we are praying, Heavenly Father, to bless, Lord, kung unsay gitangganan ni mga pagkaon alang kanamo, among ginapangamuyo, i-bless, Lord, ay naghatag ang mga snacks. Among ginapray kanimo, Lord, na ikaw magapanalangin sa mong fellowship this afternoon. In Christ I pray and the forgiveness of our sins. Amen.